Uy, kumusta igsoon? Kumusta? Lipay ko nga nag-ubanta. Welcome back sa atong Binisaya Bible Sharing. Atong hisgutan kining ginatawag nga electionism or the doctrine of election. Unsa man na, bro? Bahin ba ka na sa politika o dili? Maghisgot ra tag politics later, no, pero sa pagkakaroon ato ning hisgutan kining ginatawag nga electionism. But pasabot ang pagpili, ang gipasabot dinhi ang pagpili sa Dios kay dunay mga katawhan nga mga Kristohanon nga nagatudlo nga ang Dios tungod kay siya lagi ang soberenya, siya lagi ang total in control, wala gayoy pagbuot ang tao nga nindot way paminaw no kay siya biya gyud tinuod ang nagpili nato pero sumala pa nining version sa electionism, wala gyoy abilidad ang tao, wala gyud nagpili ang tao ug ang Dios gyud ang nagpili o nag-elect. Na doon na may biblical nga election o biblical nga pagpili which is amazing kanang kamatuoran makita nimo from the book of Genesis padulong sa book of Revelation pero doon na po'y kining ilahang version nga makalilibog nga gadala gyud og kasamok sa mga hunahuna sa mga kaigsuonan. Pero sila nga kumbinsido, wa na ko'y pakialam sa ila nga kumbinsiyon 'no. Ah, Ilaha man na, magdesisyon naman gyud sila, oo. Pero kining ni ang gitawag nako og false electionism, ato ning klarohon, sumala pa niining hiwi nga palso nga pagtulunan, ang tao wala gyoy desisyon. O kahibaw ka ba, kasayod ka ba igsoon nga ang origin niining nga klase nga panghuna hunahuna dili Biblia kundili pagano. Gikan kini sa kalibutan, gikan kini sa mga filosofiya sa kalibutan, particularly kining ginatawag nga mga Stoics, mga Greek philosophers, all the way back mga kaigsunan sa wa pa'y Kristyanismo. Mga 4 ka tuig pa sa sukad sa wala pang ang Kristyanismo, naana ni sila mga kaigsuonan, mga Greek nga Stoics, o nga mga philosophy. Sa ning tan-awon sa makadali 'no, ug I pray nga kining andam mga imong kasing-kasing nga pagtunaw sa kape didto kay mga pita igsoon ato ning parisag kape para nindot ang atong panaghisgot. Okay. Dunay akong ipakita sa imo igsuon kining article gikan sa Encyclopedia Britannica. Usa ni pinakakasaligan nga source of information mahitungod sa history, science, philosophy, ang Encyclopedia Britannica. Karon ma-access na ni online. Grabe ang atong pribilehiyo kay kaniadto has kang mahalang nga libro igsuon. Kaning usa ka set encyclopedia mahal kay ni sa unang panahon. Di ma-afford. Pero karon igsuon available na for free. So take advantage ta. Now dunay usa ka article sa Encyclopedia Britannica ang title ni Free Will and Moral Responsibility. Gusto na ko ipakita mga kaigsuonan nga kini bitong debate diin na ang usa ka Kristohanon o usa ka pastor moingon nga ang Dios ba in control? Pagtubag nimo, oo. Ang iya dang isulti, sa ato pa walay free will ang tao. Namiingon ka nga, naay free will ang tao, naay ability ang tao nga mopili o mopili ba siya motuo o mopili ba siya nga dili motuo. Moingon na siya, kung mao manggaling ang imong hunahuna, buot pa sabot gasulti ka nga walay kontrol ang Ginoo, kay ikaw may in control. Murag makalibog usahay ba? Pero ga-assume kini sila nga kung ang Ginoo is in absolute control, meaning to say, ang tao dili free, walay free will ang tao. Kini siya nga debate, wala ni sa Bible, wala ni mga biblika, tuis-tuis lang mo yun sila, Romans 9, na sila mga, pero wa gyud nila gitan-aw ang konteksto sa Romans chapter 9. Klaro man na ta kayo na, pero gituis-tuis kinigsoon out of context. Now, dinhi sa Encyclopedia Britannica,
Kini siya nga article gisulat ni Peter Singer. Kini si Peter Singer, imo ning tan-awon sa YouTube. This is a very popular nga atheist nga debater. But he wrote this, he's a brilliant nga scholar. Gisuwat niya kini nga article mga kaigsunan ug diri ang pangutana kay what is free will kay kini actually nga debate gidebatihan ni no sa ako nang giingon ganiha gidebatihan ni sa mga philosophers dili Christian hawa pay Christianity gadebate na sila mahitungod niini. Ang tawag niini sa realm of larang sa filosofiya, determinism versus libertarianism. Libertarianism is mao na siya ang philosophical thought nga nagatuo nga naay free will ang tao. Liberty naay freedom ang tao makapili siya, but here's the opposite group kining gitawag og determinism. Ug naay kining lain-lain nga spectrum na soft determinism, dunay hard determinism. Ang mga hard determinist, again mga Greek philosophers panahon pa nila Aristotle ni igsuon. Ang ilang tinuhuan gyud is tungod kay ang tanan niining kalibutan na gideterminar na wala gayoy gipili ang tao. Mura lang illusion. In fact, common saying nila, free will is an illusion. Maugyod ang debate aning mga electionist nga Christian kunuhay. It's actually imported gikan sa kalibutan. It is a pagan origin nga gisulod ngadhi sa Kristyanismo, dili na gikan sa Bible, dili na gikan sa Ginoo. It's an intellectual gymnastics nga gikan sa kalibutan. Pabraytay ba? Debatihay ang style ba? Mutuo ka nga ang Dios in control. Mutuo ko. Sa ato pa walay free will. Nganong wala may free will? Okay, kung ang Ginoo ga control sa ato pa walay abilidad ang tao. Kaya kung mayon ka nga ang tao na free will, meaning to say ang Ginoo ni submitar sa kontrolar o pagsoberenya sa tao. Kung saan man nato ni nga debate, walay basis except intellectual nga exercise. So kaya tulan ning basahon kadali og unsay definition. Again, this is secular dili ni sa Christian world, pero makita nimo ang similaridad igsuon. Ang argumento ni ining mga gitawag nga electionist kibali is very much exactly the same sa secular worldly philosophy nga debate. Actually, may daghang debate sa YouTube. Determinism versus free will. Dili Christian. It's all secular. And you will notice ang logic sa mga tao is the same sa logic ani nila. They don't quote scriptures, of course, sila mo tuog Bible. But here, let me read very quickly, no? Free will in philosophy and science is the idea that humans can make decisions and act independently of prior events or universal states. Arguments for free will. Kung naidaghang mga argumento may tungod sa free will. And then, ang kining ang gitawag nga determinism, mao ni ang opposite nga kampo mga kaigsuunan. Now, ang free will and moral responsibility mo ni ilag problema gyud sila ani igsuon. For hundreds of years, 2,000 na kapin katuig, labad ang ilang ulo, unsa pagsulbad nga unta simple man kayo kung gabasa kag Bible, di gyud pug ka maapil ani nga mga debate. Maingon ba ning mga electionist, basaha lang ang Bible, Genesis to Revelation, wa kay makita igsuon in town. Now, free will and moral responsibility, the problem of reconciling the belief that people are morally responsible for what they do with the apparent fact that humans do not have free will because their actions are causally determined. It is an ancient and enduring philosophical puzzle. Ancient na ni mga kaigsuonan. Nag-sparring na ang mga philosophers nini sa una pang panahon. O ako lang gihangyo sa mga Kristohanon, ayaw in tahon mag-apil-apil niya ng mga philosophical nga. Anong usik-usik? Kalas kay brain cells. Tahon. Ano magagasulod man kita ni anak? Kanindot sa Biblia. Anong nga mo? Adto pagyog ka sa mga worldly philosophy. Dili gyud na sapat si Kristo, dili ba gyud nga igo na si Kristo, agi ka matagbaw kang Kristo, nangita jud kag panghambog nimo mura kag bata nga nagbag-ong duaan. Sorry
Kaya here's a definition of determinism. Again, determinism mo ni siya ang opposite sa free will. No? Determinism is ang tanan nga gakahitabo sa kalibutan, giti-determinar na. Giti-determinar na, gitakda na, gimbutan na. Now, determinism is the view that given the state of the universe, the complete physical properties of all parts at a certain time and the laws of nature operative in the universe at the time, the state of the universe at any subsequent time is completely determined. Gideterminar na ko ng mga kaigsuonan. Ingon pa diri, free will is impossible. Sumala pa ani mga determinist, free will is impossible. Humans are not free. Now, sa uban nato maghibong tangan kadibate man sila ana. Actually, dako kay ni siya og application in terms sa balaod, sa social science, neuroscience, dako kay ni siya og kalabutan mga kaigsuonan sa research mahitungod sa tao. Lain-lain nga mga philosophical views o unta simple raman ang nakasulat sa Biblia pero galibog-libog lang gid sila mga kaigsuonan. Okay, philosophers and scientists who believe that the universe is deterministic and that determinism is incompatible with free will are called hard determinists. So, mo kini silang gitawag nga hard determinist nga dili gyud pwede nga mahiuyon ang pagtuo sa free will o sa kaning determinism. Morning kaning sa Christianity ang ilang tawag ani predestination o sovereignty. Ilang gikuha tong determinism unya gilpulihan nila og Christian makita sa Biblia nga mga words kanang gitawag nga sovereignty, which is daghan sa Bible because the Lord is sovereign, and then predestination daghan po na sa Bible because naa na sa scriptures nga He predestined. Pero ang problema kay ilang gituis ang meaning. Imbis nga sabton ang predestination according to the Bible, gihatagan nilang meaning nga sumala sa filosofiya sa kalibutan. Sango ta diha igsuon, bali sablay kay na igsuon. Palihog lang, tarunga ang atong panghuna-huna. Ayaw yung taon pagsalig sa logic. Go to the Bible. Ayaw pagbasag Bible nga imong gamito ng Biblia to prove your doctrine. You read the Bible, let the Bible speak. Dili nga ikaw nga mura ka kinsa nga imong ga inat-inaton ug imong ginatuis-tuiso ng bersikulo. No, you approach the Bible hungry and curious and willing to learn. Kana bang moadto ka sa Biblia nga blank sheet of paper and let the Holy Spirit write. Dili nga na kay daghang nakalista na niya mangita kag asa man sa Biblia nga kani nga igsuon in town. Anyway, so kani nga gitawag determinism, very common kani siya sa una pang panahon sa akong giingon. Now, libertarianism. Okay, mao ni siya karon ang philosophy gyapon sa kalibutan nga nagatuo og free will. Philosophers and scientists who believe that the universe is indeterministic, sa to pa open ang future no sa choice sa tao, and the humans possess free will are known as libertarians. Okay, it's a political philosophy na ay sa West mga kaigsuunan ang mga socialists or Democrats na ani sila sa kining deterministic ug ang mga Republicans ari po di speak kasi it's a political war mga kaigsuunan. Now, important kining point here nga gisulat ni Peter Singer sa Encyclopedia Britannica. In the late 4th and early 5th centuries, Saint Augustine played a key role in combining Greek philosophy with Christianity. Si Saint Augustine, igsuon, 400 years after Christianity, after the birth of Christianity. Siya di ay ang usa sa mga pinakauna nga i-combine niya igsoon ang Greek philosophy o Christianity. Mao kaniron, isagol-sagol.
Nindot man ning Greek philosophy ato ning i-mix live. Mikos-mikos na to, di ba? Mikos-mikos. Insan mikos-mikos. Gisagol-sagol ang Greek philosophy o Christianity. Dinhi na kita. Sablay kita diri mga kaigsuonan. Muna, ug imo bitang paminahon igsuon no, ang mga reasoning, paminaw ra sila R.C. Sproul, mga banggiitan, nga mga reform. Mag-eksplikar gani sila ini kargado gyud og philosophical intellectual gymnastics. Dili bitaw biblical expository. Be honest igsuon. Honest lang. Paminawa ang mga explanation. Grabe kay ka-technical, philosophical, intellectual. Nga unta mag-abli ra matag Bible. Dili po mo abli Bible. Now, next nga slide. For medieval scholastic philosophers, kani ang medieval scholastic philosophers mo ang panahon nilang Thomas Aquinas, Abelard, Peter Abelard, mo ang panahon sa 10th ug 11th century. Mao ni ang panahon mga kaigsuonan nga nauso kaayo sa Europa ang mga filosofiya. Unya ang Kristyanismo very philosophical. Mao ni silang gitawag og katong the scholastic movement. The scholastic philosophers, free will was a theological problem. Giproblema gid nila kining usa ka butang nga di man ta problema. If God is the prime mover, the first cause of all things and events in the universe, including human actions, and if the universe is deterministic, then it follows that humans never act freely. How can humans do other than what God has caused them to do? Dinhi karon giklaro nila. I-combine naman gud ni San Agustin ang Greek philosophy ug ang Christianity mga kaigsuonan. Dili na gid na pure Christianity, sagol na ba? Philosophical na ba? Unya karon ila gid ning giproblema gid nila nga kun ang Dios mo ay nagbuot sa tanan, sa to pa ang tao wala gid siya kabubuton kay ang tanan niyang gibuhat mao kana ang gibut-an na sa Ginoo nga iyang buhaton. So, and then, kini igsuon, kaniha, klaruhon tani. Kung ang tinuod pa nilang tinuhuan igsuon, tanawa na gud, wala hinungdan ang Biblia. Kaya kung basahon nimo ang story of Adam and Eve dito sa Garden of Eden from a deterministic mind, kung basahon nato kanang ing-ana nga pangisip nga tanan nahitabo, tanan choice sa tao mautoy gideterminar daan sa Ginoo. Kung imong pangutan-on kining electionist nga palso, Brad, kabubuton ba sa Dios nga ang tao dito sa garden mahulog? Mutubag sa yes. Kabubuton to sa Ginoo, gipredestinar na kadto sa Ginoo, giplano na to sa Ginoo nga mahulog yun ang tao. Nya mangutana ka, ngano man Brad? Who are you, man, that you would question God? Kutluan nagkag Romans 9 nga haskang bali pagka-interpret di ba ginamao ang konteksto. Now, igsuon mura ni akong illustration ani ingon ani panalitan dun na usa ka amahan nga naghimo siya dakong balay mansion para sa iyang mga anak o doon na siya tulo ka anak dito sa mansion niyang gihimo pitilipayas mga bata. Okay, kumplito na swimming pool, na sauna, kumplito, daghang kay pagkaon, refrigerator, dito pagkanindot ng balaya. Unya, usa niya na kahapon, nag-istorya kining maong tao, kauban sa iyang amigo. Ingon siya nga, kanibay, sunod bulan, sunugo na ko ning balay, papuyo ko na sa squatters area mga bata. Buta na siya, nga naman, ano imo ng buhatan, sir? Kaya ako may tag-iyaan may makabuot na ako. So ingon ana, utok sa deterministic suon, nga ang Dios pintas, ang Dios cruel, ang Dios mangtas. Nga iyang kabubuton nga
masakit og kanser ang tao, mag-antos kapitos, magpobre, magpinatyanay, kay naa lagi siya'y kabubuton. Sa ato pa sa wa pa niya gihimong kalibutan, plano pa siya maghimog tao, giplano na niya nga mga hulog mong tanan, maulipon mo sa yawa. Siya ra po'y naghimo sa yawa. Tuloy kani siya nga klase nga mentalidad, mao ni ang daghan ang nahimong atheist tungod ani. Kaisa, diha bitaw to'y kaisa nga si former President Duterte bugal-bugal siya ba, nag-joke siya ba, ingon pa niya unsang klase ka ng inyong Ginoo nga siya ra po'y naghimong serpente, siya ra po'y naghimo og kanang gidili nga pagkaon niya, siya ra po'y nanintal. So kana si actually the former president, in fairness sa iyaha, he was actually criticizing a false electionist na nga Dios, mga kaigsuonan. Dili gud mo make sense ang Bible kung ing-ana ang atong pangisip. Dili gyud mo make sense, mga kaigsuonan. The point is, kung imong basahon ang Book of Genesis, sumala gud sa iyang pagkasulat, makita nimo dito nga naay choice ang tao because love is a choice. Naay choice ang tao, pilion ba niya ang Dios o isalikwa niya ang Dios. Dunay choice ang tao. Pero problema gini mga false electionists kay mo insist kay wala lagi choice, mura bitaw kanang batang gamay nga kanang gahi kay ulo. Igsuon, read the Bible for what it is. Ayaw na sige import o filosofiya na imong iimpusar sa kasulatan. Nya mura kag bright kaayo, palihog lang. Now, another gusto na ko nga ihatag nga illustration diri igsuon. Okay, imagine a king who has absolute sovereignty over a kingdom. Doon na sa kahari, illustration niya. Doon na siya gitawag na absolute sovereignty. Hari siya gabuot sa iyang tibuok king harian. He has the authority to make laws, appoint or remove officials, pardon criminals, wage wars, and accomplish whatever royal purposes he decides. So kining mao nga hari, doon na siya absolute control sa iyang hangging harian. Siya magbuot kinsa iyang i-kick out, kung sa iyang ibutang opisyal, panahon og mugira ba sila o dili, siya gabuot igsuon ug unsay balaod yang himuon kay naman doon na siya absolute control. Manang gitawag sovereignty. Now the king establishes a law. Mao kini ang iyang gihimo nga balaod. My subjects may freely choose whether to obey or disobey my commands. I will hold them responsible for their choice. Now kini nga mga hamaong hari, iyang gisulti, iyang gideklarar. Kamong tanan nga mga lumulupyo sa akong gingharian, accountable mo, responsable mo. Mutuman ba mo sa akong mga decree o mga kasuguan o dili? Kung di mo tuman, silutan ka mo. Kung mutuman mo, panalanginan ko kamo. Now, imagine two citizens, duha ka citizen. Citizen A freely obeys, citizen B freely rebels. Now, duha ka citizen nga atong gitan-aw, ang usa gituman, ang usa hingsupa. Now, unsay nahitabo? Niundang ba ang pagka-soberenya sa hari? Nawala ba ang sovereignty sa hari kay naay nagsupak? The king remains completely sovereign. His sovereignty has not been diminished simply because he permitted his subjects to make choices that he did not cause or determine. Wala man na ibanan ng iyang pagka-soberenya tungod kay naay nagsupak. Actually, tungod sa iyang pagka-soberenya, iyaha kining gi-establishar nga balaod. Nga ang mutuman, gantihan, ang musupak. Silutan, siya anak kay sovereignty gani. He is sovereign. Siya, nga mang imong bawalan ng Diyos. Kinsa ka man, tao nga magbawal-bawal kas Ginoo, Lord, dili pwede na, Lord, nga tagaan nimong choice ang tao, di gina pwede, Lord, kay Ginoo biya ka, Lord. Kinsa man ka, buot man ka. No. Ako nasuko ha. Now, a ruler
can have ultimate authority over a system without directly determining every decision made by those under his authority. Kini nga maong hari, naa siya absolute authority and control and sovereignty, pero wala gyud nakabsan ang iyang otoridad. Simply tungod kay naay nagsubak. Included in God's absolute sovereignty is His right to give humans the right to choose. Oh, okay? Sovereign niya gani siya, no? Absolute control gani siya. Aduna siya ay katungod o kagahom nga mo establisar sa kalibutan sumala sa iyang gusto. Kung makita ni mo right from the beginning, igsoon paghimo niyang tao, dunay duha ka kahoy. Ngano mang duha, ngano man na, Brad, nga duha man na, isa ra unta. Because man can choose. Tree of life speaks of life with God. Tree of knowledge of good and evil speaks of independence. Ang tao na ang magbuot siya kabalo kung siya maayo. Di na siya magdepende. Di na siya magsalig. Di na siya makonsulta sa Ginoo kay siya na nahibaw. It's independence. Na ay choice ang tao nga naman. Because God is love. Pero ang Diyos sa mga false electionist, mura siya kana bitong controller sa robot na, kanang naabit ay remote control nga, ang tanan gi remote control niya, iyang anak pak, muliko dito, pag anaw niya, muliko dito, pag mga pak, mamuabanti. Walay choice kay nga naman, robot remote control. Igsuon, wala naghimo ang Ginoong robot. Naghimo siya, sumala sa iyang dagway, sumala sa iyang hulagway, in His image and likeness. Nga naman, because ang Dios, buot mo higugma, o buot niya higugmaon siyang balik. So I pray nga somehow malamdagan ta ni ani, dili ni gamay nga issue igsuon, dako kining issue ha, kay nga naman, what is at stake is who God is. Kining mga false electionists, they portray a cruel God. Nga ang Diyos mayon na kani labyan ako na siya, person B, may perno na. O kani person A, o tagaan ako ning life para pinagis akong paghatag siya ng life. Matuo siya. Kadto di gyud ko tuo kay wa man to tagaig life. O kani tagaan ta kag life kay aron mutuo ka. So mga ganun sila. Nituo ka kay kitagaan kang life. Oh. Wala ka gipili kay nituo ka. Nituo ka kay gipili, gipredestinar na kag gideterminar na kang daan. Oh, kadto brad, unsa man to awa to gipili. Mao to nga maimpierno to sila. Unya silutan po to sa Ginoo hangtod sa kahanturan. Iya tong sugnuran og init kay kalayo dito ang agulo gito way kahumanan nga kasakit. Ano ingana mga torture mo to sa Ginoo. Sinupakon man gud. Ay sa pa. Ano mo sinupakon to, di ba tungod kay gilabyan man? Kinsa man ka nga mag-question ka sa Ginoo, ha? Wa gipulos nga argumento igsuon. Pa-bright tay, pa-insultuhay, pa-indigay og kahibalo. Knowledge pops up the mind. It has nothing to do with the Bible, nothing to do with who God is. Igsoon ka na nga argumento imported gikan sa kalibutan. It is a pagan origin. Igsuon dapat ato ng dungtan nga klase nga pagtulunan kay hugaw ka na ay apil na diri sa lamisa sa Ginoo. Ayaw yung tao na iwali sa simbahan igsuon, please lang. So anyway, napa ko panghimuon nga mga video mahitungod ani kay lami kay kanang murag balon bito pang tusok og dagom para mobuto. Let's pop up the balloons of false electionism. God bless you all. Give this a like. Comment igsoon, alam mo pangaway ha kay although mura kog nangaway ba gyud ko. But anyway, ako kinasing-kasing ra gyud nga ako kay na concern ko ba daghan biya mahimong atheist ani igsuon. Base kadugayan og kaning ni ang sige kag sunod-sunod na mahimo kang atheist kay nganuman wala gyud hinungdan ang kalibutan o kinabuhi ing ana nga worldview. But the beauty of God, the beauty of life, the beauty of love, makita nimo if you let the Bible speak instead of worldly philosophy. Let the Bible speak. God bless you all.